Sa nakaraang kabanata, ay nagtapos ang eksena kay Dodgen na tila ba may pinaplano na namang masama kay Kang Yung-pyong. At ngayon naman, sa kabanata 23, ay nagsimula ang eksena sa loob ng isang restaurant. Doon ay makikita natin si Dodgen na nagkakape kasama si Binibining Juyon, at sa lamesa ay mga bag na naglalaman ng regalo na nagmula kay Juyon. Ang dalawang bag daw ay para kay Little Yunyong at Lola, at ang isa naman ay para kay Dodgen. Sinabi niya kay Dodgen na sa pag-uwi niya na lang daw ito tingnan, subalit hindi siya pinakinggan ng ating bida, at kaagad itong binuksan. Ang regalo niya para kay Dodgen ay mga mamahaling damit, at pati si Dodgen ay nagustuhan ito. Nilinaw ni Juyon na ang regalong ito ay ang paraan niya ng pasasalamat sa naitulong sa kanya ni Dodgen. Isinaad niya na dahil kay Dodgen, ay binansagan siyang isang hero ng nakararami sa nakaraang misyon sa UK. At kumpara daw sa tulong na iyon, ay maliit lamang daw na bagay ang regalong ito. At kung gusto ni Dodgen, ay maaari niya pa siyang bilhan ng kotse. Sumagot naman si Dodgen na sasabihan niya na lamang si Juyon kung kailangan niya nito, at idinagdag niya na hindi lang siya ang tumulong, dahil tinulungan din siya ni Juyon. Tatanungin sana siya ni Juyon patungkol sa Mech-Asian, subalit alam niyang hindi naman sasabihin sa kanya ni Dodgen kung paanong nalaman niya ang kahinaan ng halimaw. Tinanong rin siya ng ating bida kung kailangan ba niyang sumagot, at dito ay napabuntong hininga na lamang si Juyon. Binago niya ang usapan at tinanong si Dodgen kung ano na ang plano niya ngayon. Subalit sa isip ni Juyon ay hindi na siya nag-e-expect ng maayos na tanong mula kay Dodgen. Ang ipinangangamba niya lamang ay baka ituon ni Dodgen ang kanyang galit kay Hong Hee-ju at Kang Yung. At kung mangyayari ito, ay siguradong malaking gulo ang magaganap. Subalit taliwas sa kanyang pangamba, ay naging maayos naman ang sagot ng ating bida. Sumagot siya na sa ngayon, ay kailangan niyang bumili ng bahay. Kaya naman ay bahagyang natulala si Juyon, at naalala niya na nagre-rental lang pala si Dodgen ng matutuluyan. Subalit doon na nagtapos ang eksena, at lumipat naman ang tagpo sa isang lugar na punong-puno ng malalakas na tugtugan at mga hiyawan. Ang lugar na ito ay punong-puno ng mga babaeng naka-swimsuit at bikini, at sa swimming pool ay makikita natin ang isang lalaki na akbay-akbay ang dalawang babae. Ito ay ang couple na si Kang Yung, at ang isipan niya ay napupuno ng patungkol kay Juyon at kung paanong may naganap daw na malaking pagbabago sa babaeng iyon. Katulad na lamang ng pagkakaalam niya ng kahinaan ng Mech-Asian, at itinatago rin niya kung paano ito nalaman. Tinanong rin niya ng diretsahan si Juyon na maliban sa Mech-Asian, ay ano naman daw ang meron kay So Dodgen. Ipinagtaka naman ni Juyon ang biglaang tanong na ito, kaya naman ay ipinaalala niya sa kanya kung paanong iniligtas ni Juyon si Dodgen mula sa prosecutor. At narinig din daw niya na nanood lamang si Juyon habang binubugbog ni Dodgen si Kang Chol-woo. Natahimik ng saglit si Juyon at sumagot na si Kang Chol-woo ang nagsimula ng lahat. Nilinaw niya na ang couple na iyon ang nagsimula ng away matapos pumalpak na patayin si Dodgen sa loob ng gate. At sa sagot na ito, ay natawa na lamang si Kang Yung. Sang-ayon siya na kasalanan nga talaga iyon ni Chol-woo, subalit ipinaalala niya kay Juyon na ang couple na iyon ay ang pinsan niya mismo. Kaya siguro ay may maganda na siyang dahilan upang paghigantihan si Dodgen. At dito ay akalain mong magsisimula na naman ang panibagong bugbugan, subalit hindi ganoon ang nangyari kapatid. Sa halip ay bumalik lamang sa pagkakahiga itong si Juyon at sinabing wala siyang pakialam kung ano man ang pinaplanong gawin ni Kang Yung kay So Dodgen, idinagdag niya na gawin daw niya ang gusto niya dahil hindi naman siya makikialam. At dito ay natigilan si Kang Yung, napagtanto niya na hindi naman pala ganoon katibay ang relasyon ng dalawa kumpara sa inaasahan niya. Habang ibinabalik ni Juyon ang kanyang takip sa mata, ay nilinaw niya kay Kang Yung na hindi na siya makikialam pa dahil hindi na din naman kailangan iyon. Subalit ipinagtaka lamang ni Kang Yung kung ano ang ibig sabihin ni Juyon na hindi niya daw kailangang makialam pa. At base sa lahat ng iyon, ay masasabi niyang ang may kakaiba talaga sa lalaking si So Dodgen. At sa wakas ay lumipat na ang eksena, ngayon naman ay napunta tayo balik sa England, sa makasaysayang lugar ng Shrewsbury. Ang lugar na ito ay lubhang nawasak sa nakaraang monster wave, at ang British government naman ay gustong makakuha ng maraming bilang ng mana stone bago dumating ang second wave ng mga halimaw. At dahil dito, ay maraming bilang ng mga hero ang ipinapadala sa loob ng rift zones. At sa labas ng mismong rift na iyon ay ang dalawang hero na naatasang magbantay sa labas. Isang lalaking may balbas ang nagsabi na kung mayroon din sana silang extract ng red flower ant, ay di sana kahit ang mga katulad nilang D-rank ay magagawang patumbahin ang Mech-Asian.
Sang-ayon naman dito ang kanyang nakakabatang kasama at sinabing kung napigilan lamang ng Advance ang rift na ito, ay di sana magiging magandang mapagkukunan ng Mana Stone ang lugar na ito. At dito ay nalaman natin kapatid na ang lugar pala na kung saan may naganap na wave, ay hindi na pwedeng gawing gate. Balik naman tayo sa lalaki, narinig daw niya na sa pangalawang wave, ay ibang uri na naman daw ng halimaw ang lalabas. Alam din ito ng lalaking may balbas, isinaad niya na ito daw ang nakakatakot dahil hindi nila alam kung anong uri na naman ng halimaw ang kanilang makakalaban. Narinig din daw niya na ilang mga bansa na ang nawasak dahil sa kakulangan ng impormasyon patungkol sa panibagong mga halimaw. Subalit habang nagsasalita, ay biglang nabaling ang atensyon niya sa likuran. Tinanong naman siya ng isa kung ano ang meron, sumagot naman ang matanda na pakiramdam niya daw ay parang may lalabas. Ang akala naman ng nakababatang lalaki na ang tinutukoy ng kasama niya ay ang assault team na pumasok kanina, kaya sinabi niyang 5 oras pa lamang ang nakakalipas simula nang pumasok ang mga ito, kaya imposibleng lalabas kaagad sila. Subalit sinabihan pa rin siya ng kasama niya na manatiling alerto dahil minsan ay may mga sibilyan na pasekretong kumukuha ng mga magic stone mula rito. Ngunit natigilan sila nang bigla na lamang nagkaroon ng crack ang katawan ng rift at mula rito ay lumitaw ang malataong nilalang na mayroong napakalaking sugat sa muka. Naramdaman nila ang napakasamang enerhiya mula sa nilalang na ito at napagtanto na hindi ito isang hero o anumang opisyal mula sa gobyerno. Napansin rin ito ng kasama niya kaya naman ay sinabihan siya nitong tawagan agad ang headquarters. Subalit bago pa nila ito magawa, ay nagsimula ng gumamit ng mahika ang misteryusong nilalang. Gamit ang mahikang ito, ay pinalutang niya ang mga nakabantay na hero habang siya naman ay nagsimulang maglakad palayo. Subalit hindi nagpagulat ang nakakabatang lalaki at sinumulang maghagis ng matatalim na sandata papunta sa nilalang. Subalit ang mahinang pag-ataking ito ay hindi man lang umubra sa kakaibang mahika nitong nilalang. Nagsalita ito at sinabing napakahina nila, at bilang sagot ay walang awa silang pinilipit nito gamit lamang ang isang kumpas ng kamay. Iniunat ng nilalang ang payat nitong kamay at hiniwa ang ere. At mula rito ay lumitaw ang kalahating anyo ng isang cellphone na naglalaman ng kung anong numero na 19.26%. Tiningnan niya itong mabuti at sinabing halos 10 taon na ang nakalipas sa mundong ito, subalit hindi pa rin ito nakarating ng 20%. At syempre kapatid ay, hindi ko rin alam kung ano ang tinutukoy ng misteryusong nilalang na ito. Tinatanong niya ang sarili kung pumalpak ba siya kahit na naglagay siya ng dimensional rift sa lugar na ito, subalit ipinagpaliban niya muna ang problemang ito, at sa halip ay naisipan niyang itaas muna ang kanyang tinataglay na mana. Napansin niya ring buhay pa ang isa sa mga bantay, at gamit ang natitira nitong lakas, ay nagsimulang magtanong patungkol sa pagkakakilanlan ng misteryusong nilalang. Subalit natawa na lamang ang nilalang, at bilang sagot, ay winasak niya ng walang awa ang katawan nito. At ngayong naparito na siya, ay naisipan na rin niyang maglinis ng basura sa lugar na ito.